delinquent employers sa pagbabayad ng SSS contributions at update sa iba pang programa ating tatalakayin kasama si NCR North Group Vice President Fernan Nicolas ng Social Security System or SSS. Sir Fernan, welcome to Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali po, Ma'am Nina and Asek Weng. Magandang tanghali din po sa ating mga tagapanood at lalong-lalo na po doon sa mga SSS members. Yan, makinig po kayo. I'm sure marami po sa ating mga kababayan may concern po sa SSS. At eto nga, muli po kayong nagpaalala sa mga employer na bayaran ang SSS contributions para sa kanilang mga empleyado. So, kumusta naman po ang pagtugon nila dito? Ito pong ating administrasyon ay nagmandato na paigtingin pa namin yung ating tinatawag na RACE program. So, ito pong RACE program ay isang programa na kung saan hinahabol natin yung mga delinquent employers nga. Sino ba yung mga delinquent employers? Sila po yung mga employers na nakakaligtaan ang pagre-remit ng mga SSS contribution sa ating mga miyembro ng kanilang manggagawa. So far, marami na po kami napuntahan delinquent employers at marami pong nakikipag-usap. Mayroon pong nag-settle na, ibig sabihin nagbayad na, iniremit na yung mga contribusyong dinidak doon sa mga monthly salary ng kanilang empleyado. And so far, ongoing lahat. May mga programa kaming inilunsad para makatulong din sa mga employers na naapektuhan pa rin ng pandemic. So meron po kami mga installment program sa tinatawag. Meron din po kaming condonation of penalty contribution program na kung saan pagbisita namin sa RACE program nga, ino-offer namin sa mga employers, ito yung mga pwede nating i-avail na programa nang madali nating mabayaran yung mga delinquencies nila sa SSS. So sir, sa inyo naman pong pagsusuri, ano po yung nakikita nyong dahilan ng delayed payments na ito? Tsaka ano po yung hakbang ng SSS para maiwasan ito? Okay, number one po, nakita namin yung mga naapektuhan pa rin nung nakaraang pandemya. Maraming delinquency kami na nakita nung simula ng 2020 up to present, parang nahihirapan pa sila makarecover. Meron din naman kaming nakikitang merong sadya lang talaga na hindi nag-remit sa SSS. So ang ginagawa po natin, isa nga yung tinatawag nating RACE program para paalalahanan sila, i-remind na kailangan nilang magbayad sa SSS. And also, yung aming information campaign, massive po yan, nasa social media, katulad nito, nasa broadcast kami, para lang mapaalalahanan na meron silang obligasyon sapagkat napakalaki po ng epekto nito sa ating mga manggagawa. Kapag hindi nakapaghulog, hindi na-i-remit yung contribution, definitely malaki po ang epekto sa mga benepisyong makukuha ng ating manggagawa. May tanong lang po ako, may mga dati lumalapit sa amin na ang tanong nila, akala nila binabayaran ng employer yung kanilang SSS. Tapos for example, gagamitin na nila sana yung benefits. Pagdating po nila doon, ay nalaman nila never pala binayaran ng kanilang employer. So paano po yan? Ano po ang pwedeng gawin ng mga manggagawang ito? Dahil nakakaltasan naman yung kanilang sweldo. Okay, number one po is yung panawagan namin sa kanila, be vigilant. Marami po kaming mga inilunsad na mga online system na kung saan mabe-verify nila kaagad kung nahulugan ba sila o nai-remit ba ng mga employers. Meron po tayong tinatawag doon sa my.sss. Dapat po naka-enroll yung mga miyembro para nakikita nila na kung nare-remit or hindi. Pagka po hindi nare-remit, ang number one na gawin, magsadya na sa mga tanggapan namin. Marami po kaming tanggapan, 166 nationwide po yan nakakalat. So pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS at mag-file ng complaint. So pagka po nag-file ng complaint, mag-iimbestiga kami. Pagka nakita natin na dapat nating singilin yung employer, sisingilin namin yan, may mga proseso pong dadaanan. At kung hindi nga nagko-comply, yan po ay pupunta sa pagpa-file ng kaso sa korte. So pero kasi minsan nakalagay doon sa payslip nila, 'di ba? Nakadeduct yung SSS. So halimbawa nalaman nila na hindi sila nahuhulugan, tapos comply nyo yung employer na bayaran 'yon, mababayaran po ba yung buong duration na hindi nabayaran o nahulugan ng employer? Opo, i-establish po natin kung kailan simula dapat bayaran at kung hanggang kailan. Tapos may mga sistema po tayo kasi yung mga miyembro
yung mga miyembro po, baka ini-expect nila one-time payment. Pero po kami mga ino-offer kasing installment. Halimbawa, may utang siyang 1,000,000. So, pwede naming pabayaran sa kanya yan sa loob ng 2 taon. So, hanggang po't nagbabayad siya, doon lang mapopost yung mga contribution. So, yung mga employers natin, meron ding mga, kumbaga, ayuda si SSS, yung sinasabi nga namin, yung installment, tapos yung condonation of penalty programs, pwedeng one-time, pwedeng installment, para nga kahit na paano maibigay nila sa SSS yung contribution at nang makakuha ng benepisyo yung mga miyembro. Paano naman po yung iba na na-stop yung kanilang SSS, for example, tapos gusto nilang ituloy? Kailangan ba bayaran nila lahat ng taon or buwan na hindi nila nabayaran yon? Or pwedeng yun na lang pong balak nilang bayaran, mag-uumpisa uli? Ma'am Ninya, yung kung ang pinag-uusapan natin tungkol sa mga voluntary members, yung Yes. ibig sabihin na-separate na sa kanilang mga employers, hindi po natin pinapayagan yung retroactive payment. So, ibig sabihin, prospective lang, yung current month at saka onwards. So, hindi po talaga pwedeng bayaran yung mga dati na, yung mga previous, yung mga nakaligtaan na. Pero kung may employer, ma'am, sinisingil namin yan. Kasi nga, hindi lang na-remit or hindi talaga ni-remit, pero may penalties. Kaya po pinapayagan natin. So sa mga individual paying members for the voluntary and self-employed, hindi po natin pinapayagan yung retroactive payments. So at least they can start again. Okay Basta po. may number ka. Yes po. Kasi ang objective talaga ni SSS pagdating ng araw para mag-qualify sila sa retirement pension. Dahil pagdating ng araw, siyempre may edad na tayo, wala tayong kakayahang kumita. Dito papasok ang SSS na buwanan habang buhay, meron silang matatanggap na buwan ng pensyon. So ilang months po dapat yung nahulugan nila? Ang kailangan po natin sa retirement benefit is 120 months. Pero ako yun, accumulated at least. So ibig sabihin, hindi naman kailangan sunod-sunod. Kahit bungi-bungi siya. Kahit po nung nagsimula silang magtrabaho, 21 years old, tapos pag-retire nila, 60 years old. So 40 years yun, ma'am. Samantalang ang nire-require lang ni SSS is 10 years. Kaya kumbaga may maraming chance. Pero ang sinasabi po natin sa mga employee, sa mga miyembro, as much as possible, maghulog. Kasi kung mas malaki po ang naihulog, mas maraming naihulog, mas malaki ang benepisyo pagdating ng araw. And para lang po ma-refresh ang ating mga memorya, di ba ang SSS hindi lang naman retirement benefit. Meron pa kayong mga ibang mga benefits na binibigay. Tama po. Meron kami tinatawag na 7-in-1, 7 benepisyo sa isang buwang contribution. So meron kaming sickness, meron kaming maternity. At ang good news sa maternity, ang maternity po ay unlimited. Ibig sabihin, Alam mo, hindi namin ako. Bakit namin nakuha yung maternity May isa benefits akong na yan? maternity na hindi nakuha. Kahit Kasi po- daw, pwede ba yun i-retro? tingnan po natin yung record. Pero empleyado tayo, di ba? Kasi ma'am, dati kasi for pregnancies lang. So ngayon, nagpasa ng bagong batas, kahit na taon-taon, kahit na 2 beses ang taon, hindi po namin tinatanong kung sino ang ama. Ang importante lamang ay may bata Nagbuntis siya, at may nagbuntis siya. So yun po, kuha yun, unlimited. Then we have also the disability. Tapos meron din po tayong retirement. And then kung si miyembro na mayapa, meron po tayong funeral. And also meron tayong death benefit claim, yung pinakahuli. Pero ang pinakabago po ngayon na benepisyo binibigay namin, yung unemployment benefit. So kung nagkaroon tayo ng involuntary resignation or separation from employment, ibig sabihin, meron po kayong makukuhang benepisyo sa SSS. Pwedeng kunyari nakaligtaan niyang kunin, nawalan siya ng trabaho 2 years ago, for example. Tapos hindi niya alam na may ganito pala kayong... Dapat po wag natin palampasin ng 2 years kasi may prescriptive period of filing. So yun yun. So alright. dapat pagka nawalan ka ng trabaho, kasi sineparate ka na ng kumpanya, Marami tayong kailangan file na kaagad ganyan. sa SSS. Ilang Yes. percent yung makukuha nila? Depende po yun sa monthly salary credit. So 50% of the monthly salary credit per month, 2 months po yung binibigay namin. So bali, for example, ang isang miyembro nagbabayad sa 20,000. So 20,000 na makukuha niya. Ito po ay para habang naghahanap siya ng bagong trabaho at saka yung kumbaga, kinakapacitate niya yung sarili niya, nagte-training, yung mga ganun. So, yun po yung ayuda ni SSS, Pero benepisyo. 2 years maximum. So, kung hindi po. lumagpas na po ang 2 years, opo. hindi mo na pwedeng Hindi na po. kunin. May prescriptive period of filing po yun. Okay. Yung sa dulo, nagsasabi niyo yung death benefits, pagka namatay si member, may makukuha pa yung pamilya. Tama po? Meron po. Kung isang miyembro ay retirement pensioner, tapos meron siyang primary beneficiary, ibig sabihin meron siyang asawa na legal na kasal, and also may mga dependent children, yung minor and incapacitated, ililipat po namin 100% yung pension. So if the member is receiving 15,000
15,000 or 10,000 a month, ibibigay po namin yon 100%. Yun naman pong mga miyembro na hindi pa pensyonado, basta po meron kayong 36 monthly contribution, yung kanilang asawa at yung primary beneficiary, makakatanggap po ng buwan ng pensyon sa SSS. Pero dapat si asawa, hindi mag-asawa. Tama po? Yun po. Kasi ground for disqualification to the benefit, yung cohabitation and remarry po. Kaya dapat medyo pa-date-date na lang. Oh, Ma'am. sa anak na lang. Hindi, importante sa mga anak. Mahirap, komplikado na rin ang buhay ngayon. Pero, sir, bukod po sa mga benepisyong inyong nabanggit, no, ano pa po yung mga programang tinututukan ngayon ng SSS para po sa ating mga miyembro? Okay, number 1 po, yung sinasabi ko kanina, yung RAISE. Yan po yung pinaka-priority project Anong namin. spelling po nun? RAISE, Run After Contribution Evaders. Okay. So, yan po yung number 1 na ginagawa namin. Pangalawa, meron po kami ni-launch na programa, yung Kasangga program. Ibig sabihin yung mga job orders natin, contract of service workers sa gobyerno, kino-cover po yan ng SSS kasi wala silang coverage sa GSIS. Kaya po kami po ang nagko-cover sa kanila at magbibigay tayo ng social security protection. Meron din po tayong condonation penalty program, consolidation ng mga loan penalties po, loan delinquency sa SSS. Number 2 po yun kasi maraming hindi nakabayad, nawalan ng trabaho. So yun po yung ibinibigay naman natin tulong sa kanila para maging updated yung benepisyo. Kasi ma'am, pagka marami kang utang sa SSS tapos bigla kang nagretiro, lahat po na yun kinakaltas namin. So ibig sabihin makakaapekto. Kaya habang hindi pa sila nagretiro, binibigyan namin sila ng paraan kung paano makabayad ng mas magaan. Tapos, meron din po kaming yung pagko-cover ng mga self-employed o sa mga informal sector kasi sila yung mas nangangailangan ng social security protection. Ano po ba karami yung mga employers na hanggang ngayon ay delinquent sa inyo pong investigation? Dito po sa aming nabisita na more than 3,000 employers. Pero maliit na parte pa lang yan. Ang ini-expect po namin kasi nasa 40% nung mga employers natin ay mayroong mga nakaligtaang bayaran sa SSS. So, aside from the raise, meron kami mga regular activities para mahabol nga yung mga employers na yan. So, yun po, dire-diretso yan para nga sa protection ng ating mga miyembro. At para dun po sa mga voluntary members o payments, yung kung busy, di ba, pwedeng i-advance yung payment. Yung sinasabi niyong ilang buwan, pwede isang taon, dalawang Opo, ang pinapayagan po natin yung advance payment, magge-generate lang naman ng PRN sa my.sss or pwede kayong pumunta sa mga tanggapan namin. Ina-allowed po natin yan upang, kasi yung ibang mga busy person like you po, minsan gusto nila isahang bayaran na lang, isang puntahan. Pwede po yung 1 year, ina-advance namin ng 2 years. Pero ina-advise ko po, hindi namin advisable yung masyadong mahaba. Kasi po, pagka nagkaroon ng contingency, halimbawa, nag-claim ka sa SSS, hindi namin, like for example, nagka-contingency ka ngayon, bayad mo hanggang December, mahirapan kami magbayad ng benepisyo sapagkat nakapost na yung contribution na yung onwards. So, dapat wala kang contribution onwards. Ang ginagawa namin, tanggalin muna namin yan, saka namin babalik kapag nabayaran na. So, may proseso. Kaya sabi namin, kung gusto nyo magbayad in advance, kuha na lang muna tayo. Doon na lang muna sa current year. Wag naman to yung may iba kasi dyan. Meron ba iba, super advanced Pero yung po kasing iba, yung na-encounter namin ganyan, usually yung nagpupunta sa ibang bansa na mahirap magbayad doon. So, baka walang kamag-anak na maiwanan dito. Kaya ang ginagawa nila, advance payment na lang. Hindi pa pwedeng magbayad yung ibang bansa through online? Meron po kaming mga online accredited, pero kasi pagka ganyan, hindi ko lang, minsan po kasi dollar denominated pagka doon tayo nag-kwan. So, mas convenient na. Yung iba kasi, syempre, mas gusto nila may resibo dito na itatago nila just in case magkaroon tayo ng problema sa system, meron tayong proof of payment. Okay. Last question na lang po. Sa mga bago, mga gustong maging miyembro ng SSS, ano po ang pwede nilang gawin? Ano po ang requirements? Number 1 po, doon sa ating mga lalo na yung mga bagong graduate kasi graduation time ngayon. So, dapat kumuha sila ng SS number using our website, www.sss.gov.ph. Yung pong SS number niyan ay lifetime. So, ibig sabihin, itago ninyo dahil pagka nagtrabaho po kayo, yan yung ipapakita nyo. Yun yung isasabihin nyo sa mga employers. Doon naman sa mga self-employed, kumuha din po tayo ng SS number, magdideklara tayo kung magkano ang buwanang kita at iyon po yung ating magiging basihan doon sa buwanang kontribusyon. So, ang mahalaga po, makapag-enroll sa ating my.sss upang masubaybayan natin yung remittance ng contribution at kung nagkakaproblema, nandiyan po ang ating mga branches upang tulungan ang ating mga miyembro.
miyembro. At sa SSS lang dapat makipag-usap. Huwag yung mga baka may Baka mag-text may na, nagte-text po. Tama dito po. yung Sa bayaran, Philpost, ganyan. diba? Or- Tama po. Mag-ingat po tayo kasi usong-uso ngayon yung mga, di ba, yung online scam, tapos marami nga nagpo-post as SSS employees. Tandaan nyo po, hindi po kayo hihingi ng mga personal information ninyo hanggat hindi kayo pumupunta sa mga tanggapan namin. Kasi bago po kami humingi, meron po kaming mga kailangang ma-identify namin kayo ng maigi upang hindi po tayo mag-violate sa data privacy na tinatawag. Oo, pero in fairness to SSS po, nakaka-receive ako ng text yun na nakapagbayad ka na or you're due for payment. Tama po yan. Tama po yan, di ba? So Tama. yan, hindi yan. Ito, example, contribution for ganyan, 2 EEs or Opo. 3 EEs. Yan po yung nire-request din namin sa ating mga employer at saka sa mga miyembro. Sana yung mobile phone number ninyo, i-enroll nyo po sa SSS para once may update, ibig sabihin may nagbayad ng contribution, may nagbayad ng loan repayments na aproba ng benefit claims, ma-notify namin kayo using the SMS. Kaya po dapat naka-enroll palagi yan sa amin. Okay. Sige, sir. Maraming salamat po sa inyong oras. NCR North Group Vice President Fernan Nicolas ng Social Security System.